Hey everyone! Welcome back to my channel. This is Miss Adi Plays. For this episode, we will continue the life story ni Melody at Christopher. So sila yung parent at yung anak nila ang mag-i-start. Yung anak nila ay mag-i-start sa letter A ang pangalan dahil nga this is the alphabet challenge. So this is their house. Always the very nice house. Ganda no? Grabe. Anyways, dito mayaman sila. Alam niyo naman yun. At sinubukan ko rin nga pala mag-roll dice dito. Kung okay lang na magkanta sila na yung mga anak per generation. Pero according to dice, hindi pwede. So, it has to be one child lang per generation. Depende syempre kung magka-twins or magka-triplets. So, balik mo na sa daily activities. Magpapakain mo na ng chicken si Christopher. Tapos mag-work siya sa city or sa town pagdating ng Monday. Tapos si Melody practice pa rin ng kanyang writing skills. Usually, nalalaman ko nga pala kung pregnant na dito yung scenes kapag ginagamit ko yung edit scenes at hindi na pwedeng ma-edit. So, yung sabihin na pregnant na siya. Pero dahil nga, hindi ako gagamit ng cheat, ang magiging initial signs, probably yung magsusuka or magkakaroon ng pregnant logo. So, wala pa namang lumalabas sa ganun. So, probably, wala pa. Or dahil kakatry pa lang naman nila nung Sunday, di ba? So, this is Monday. Take a look, ang ganda, no? Ang ganda ng place. Anyways, tuloy-tuloy ko na sa pagsusulat si Melody. Si Christopher naman pupunta sa town para mag-work. Papakita ko na sa inyo yung town or yung work ni Christopher. Oo, diba? Ang ganda. Saglit ko lang pala na Pero mamaya pagka pumunta dun si Christopher, makikita rin naman. So, ito na nga. Tala si Christopher. Pagod na pagod siya. So, pinag-iisipan ko din kung kukuhanan ko sila ng maid. Dito kasi, di ba, pwedeng butler or maid. So, baka yung maid na lang, hindi na yung butler. At pwede yun ha, kasi nga, di ba, mayaman naman sila. So, initially, syempre, bago pa lang naman, syempre, nakakapapa sa bahay. Pero ngayong marunong na sila, kukuha na siguro ako ng makakasama nila. Meron nga pala ako concern dito. Bukod sa dito na laging sira ng computer ko. Isa pa pala sa concern ko is, dahil nga nasa ibang lot yung farming o yung animals, yung chickens, pati yung para sa mga horses, hindi nag-automatic na pumupunta dun si Melody at Christopher. By the way, ito nga pala yung work ni Christopher. Ganda no? Anyway, so yun na nga. So, ang plano ko is either ilipat ko yung mga tanim nila dito sa lot area nila, dito sa house nila, kung nasan sila, para automatic na napapakainin yung mga horses. Horses, chickens, and horses or other alaga pa. Or, hayaan ko na lang, kunyari na lang napapakain ko. Pero, saka na yun siguro yun. So, ito nga pala si Melody, pinagsha-shopping ko muna siya. Napansin ko kasi napaulit-ulit lang yung kinakain nila. So, naghanap sana ako na pwedeng kakainin nila or pwede nilang lutuin. Kaya lang, ito lang, very basic pa lang yung mga possible. Hindi ko alam kung dahil bababa pa yung skill o skills nila pareho. Pero, siguro in the future, mas mag-i-improve, diba? So, bibili ako ng appliances. By the way, ang ganda ng tindahan, no? Di ba? Ganda. Ganda ng lugar dito. Pero very, very kalmado, very nice. Also, dumating nga pala itong si Patricia. Ito nga, gusto kong kaibiganin, di ba? Kaya lang, nagalit ako tong si Christopher. Sabi ko, bakit mo pinapunta dito kung kailan wala ako? Gusto ko nga, nandito ako para makapag-usap kami. Napakasipag nun, sigurado. Napakarami nung alam na chismis sa ibang kapitbahay natin. Kaya kailangan natin siya. Kailangan ko siya makaibigan. So, sa susunod siguro, mapatawag ko na, oh my gosh. Itong kidlat dito, medyo nakakagulat din talaga. Anyway, so, dahil sira pa rin naman to, papatawag na ulit si Patricia. Para paayos. Sirain talaga ng computer to. Siguro kailangan kong bumili ng mas maganda. Pero, syempre, ganun pa rin yung style ko. So, habang busy sila, habang naglilinis pa yung iba, naglilinis pa, natutulog pa si Christopher. Para tulog si Christopher, diba yan? Ililipit ko lang yung pinamili ko. Tsaka habang hinahantay ko nga pala yung mag-ayos dito. Yan, sana siya ulit ang dumating. Tingnan mo nga, habang linis. Uy, ito na si Boy Patricia! Hi! Ayan! Matagal lang katang gusto kaibiganin eh. Wait, ayun niya pumasok. Kasi dito na tayo sa labas. Actually, matagal lang katang gusto ko usapin.
me, gusto ko malaman yung tungkol sa'yo, sa buhay mo. Gusto ko kitang makilala. Baka pwedeng maging mag-best friend tayo para libre na rin yung paggawa mo dito sa bahay. Charet! Okay, so mayaman naman kami. Kaya ko naman magbayad. Dito talaga tayo mag-uusap. Hindi mo talaga ayusin yung computer ko. Oo, sira kasi. Hanap buhay ko kasi yan. Medyo kailangan mo ayusin. Patricia! Oo. Ay, eto. So, nagpatawag ako ng bagong repairman. Pero, chinika lang din ni Patricia. So, hindi ko alam, magagawa ba itong babae? Nakalak ba yung mga pintuan? Parang hindi ko naman nilak yung mga pintuan dito. Ba't ayaw niya na pumasok? So, sira pa din. Dalawa na silang repairman dito, pero nagchichikahan lang sila. Hindi ko alam kung magagawa ba ito. Naglaro pa sila. Ako, nagharutan pa kayo. Pakiayos mo na yung computer. Kasi trabaho ako at honey. Grabe naman tong si Christopher. Ito pa naghaharo na habang natutulog. Asa na nga ba yung mag-ayos nito? Sira pa din. Nakakaloka. Ah, asa na? Sabi na dito ba yung truck? Asa na yung repairman? Oh, goodness. Nakakaloka. Parang ayoko na may repairman doon. Hindi ko na kayo papatawag yun ulit. Nakakaloka. Nakatakot yun na. Anyway, so ito na nga. Kaya rin ako nag-decide na kumuha ng maid. Kasi nga, napansin ko na hindi na sila masyadong nakaka-interact sa isa't isa sa Melody at Christopher. Dahil nga, sa lungat yung schedule nila. So, pag natapos na magsunod sa Melody, most probably, pagod na siya. Tapos si Christopher, di ba ang layo ka ng work ni Christopher? So, pag uuwi siya, pagod na rin siya. So, mag-hire ako ng maid. Also, meron dito sabing spooky day. Sabi, daw, mag-retreat. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko talaga alam kung paano. So, hinanap ko pa dito sa city. Saan ba pupunta? Like, magbabahay-bahay ba kami? Kakatok ba kami? Baka naman magulat yung mga kapitbahay. Bigla na lang pumunta doon sa Melody at Christopher. So, anyways, hindi kami trick or treat. Siguro some other time. Tal bagong lipat lang din naman sila. So, back to the usuals, gamit bahay, susulat. Also, pinayagan ko pa na si Christopher na umattend ng party. Kasi lagi siyang pagod, so kailangan niya mag-rest. At habang nandun siya, ang saya-saya, naiwan si Melody sa bahay. Ano nangyari? Eto, nasunog. Lumabas yung apoy from the fireplace. Buti na lang dumating yung bumbero. Kasi wala nga si Christopher. At si Christopher, ito, pauwi pa lang. Habang si Melody, kalmado na dahil naayos na, wala na yung apoy. Madumi na lang. So ito, ngayon pa lang dumating si Christopher, kapailan maglilinis. Pero sabi ko sa kanya, no need to worry. Kinaya ko because I'm a strong woman. So, ang priority na lang natin ngayon is magka-baby. So, susubukan nila ulit. Susubukan ko silang mag-try ulit para magka-baby. Pero, ang first priority talaga is makakuha ng maid. So, mag-hire ako ng maid para gumawa ng mga gawain bahay para, tingnan nyo, yun lang yung moment na magkasama. So, kailangan talaga gawa ng paraan. Okay, so we'll do give them privacy to do the risky you. Tignan nyo na ito, ang ganda, di ba? Also, alam ko wala pa rin silang baby kasi Friday na, wala pa din. Kaya very timing nang dumating ito. Stray dog na to. I'm very, very happy. Kasi nga, di ba, dahil wala pa naman silang baby, I've decided na ma-adapt ko to. Stray dog na to. Baby. So cute. Kaya, itong baby boy na to, pinag-preparean ko ng food bowl at ng toys kasi na-research ko na para may add ko itong stray sa household, kailangan mag-build yung kanilang relationship. Nag-worry nga ako kasi baka mawala bigla tong stray kung baka hindi na bumalik. Pero yun, nakita ko, kasama naman na siya sa list ng kakilala ni Melody. So, very, very happy. Pero syempre, may times na hindi nag-work yung activities namin tulad niya, di ba, nag-red. At sobrang hirap pataasin ng relationship. So, habang naglalaro kami, walang ginawa si Melody buong araw na yan. Kundi harutin lang si Bebe ko. Dumating ng isang wild horse. So, alam niyo naman yung plano ko na maglagay ng horse din dito sa aming farm or barn. At iya-iya-yo dito sa gilid namin. So, ang ginawa ko, ito, kay Christopher. So, pina-affection ko. Actually, tama lang kay Christopher kasi ayaw niya kay Melody. Ayaw niya. So, ginawan ko na parang. Pero ang hirap palang gawin. So, ito, sinangguni ko sa magic dice.
Alam niyo kung bakit? Kasi may nakita pa ako isang wild horse. Hindi ko alam kung pwedeng alagaan to. Pwede bang alagaan yung wild horse dito or bawal? So, ang ginawa ko, roll ako ng dice kung pwedeng mag-cheat ako. Alam mo sinabi ng dice, bawal? No. So, hindi ko sila basta-basta samahan. So, affection talaga. Hindi ko alam kung paano gagawin ko kung pwedeng mag-alagaan yung wild horse. Magre-research pa ako about it. Pero, probably matitempa ko. Pero I will try my best not to go against the dice. Baka mahirapan ako sa susunod. Kaya sa sobrang ko talaga, sa sobrang gusto kong nalagaan sila. Tingnan niyo kung saan nakarating si Melody. Kasi tumakbo bigla yung isang horse eh. Yung brown sa kanya, tapos yung black sana kay Christopher. So, ewan ko lang kung anong nangyayari. But for now, isi-save ko muna to. Dahil ayoko na mawala yung progress. Baka sa susunod wala na itong stray. Ito si baby boy. So, invite ko muna siya sa inside later. Baka baliguan ko siya and so on and so forth. Saka yun sa horse, hindi ko talaga alam kung paano gagawin. But so far, ito yung progress. May, mag-hire ko ng nanny. Tapos, susubukan ko may adapt tong stray dog. Susubukan ko rin maka-adapt ng wild horse. And, hindi ko alam kung paano ko gagawin yun ng walang cheat kasi bawal daw according to the dice. So, good luck to me. Anyway, save ko muna. Baka naman mawala sila. So, save. Ay, pahabol pang sunog. Nakakaloka. Dapat sinave ko na muna pala bago magkasunog. Anyway, save na nga lang para sigurado na. Baka mawala pa si Aw. Wala pang pangalan na Stray lang talaga pangalan niya. I think pangalan ko siya maybe Lucky because we're very lucky to find him. Boy siya boy dog siya. Ito nag-glitch nga pala dito, humabol pa ng glitch dito, hindi siya makaalis dito sa sa mga pero so far I'm very happy with the progress. Wala pa maybe si Christopher Melody anong episode na. So good luck na lang talaga kung matatapos ko pa itong series nito. But so far I'm very happy. Anyways, thank you so much for watching. I hope you watch for the next episode and don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye.